Now, let's answer question from random post at ito ay post ni Sir Tony Spark dito sa Philippine Civil Service Review for All. Basahin muna natin. The sum of the digits of two-digit number is 9. If the digits are reversed, the new number is 45 more than the original number. What are the numbers? Tapos, mayroon pang pangalawang question dito, galing kay Azaku Akazukin. The sum of the digits of two-digit numbers is 12. If the digits are reversed, the new number is 18 greater than the original number. What is the original number? Tapos itong si Sir Donald Bayotaron, huwag niyong kalimutan ang pangalang ito. Laking tulong ito sa inyo kasi mahilig talaga tong sasagot sa mga questions niyo. Mag-post lang kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang Philippine Civil Service Review for All, gaya ng ginawa natin na randomly nagpipick up tayo ng mga post nyo para gawa natin ng tutorial videos. Mas maganda ang dito rin kayo mag-post at marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At ito naman ay iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. At sa mga FB groups na ito, punta kayo sa files para makakuha kayo ng mga libreng printable na reviewers. At para sa detalye kung paano nyo ma-download ito, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now let's read again the problem. Bibigyan ko kayo ng dalawang ways to solve this. Mas maganda sana kung mayroong choices para ibigay ko rin sa inyo yung pangatlong solusyon gamit lang yung mga choices kung paano tayo mag-eliminate. Kaso lang walang choices ito. So mag-identify lang tayo. So I will be giving you two ways of solving this. The sum of the digits of two-digit number is 9. If the digits are reversed, the new number is 45 more than the original number. Take note, kung i-reverse daw yung number, it will become 45 more than the original number. What are the numbers? Or ano yung original? Doon tayo kung ano yung pinaka-original number or what are the numbers? We will provide two numbers. Now, let A and B be the two numbers. Yung two-digit pala. Two-digit number. A plus B, that will give us 9. First, ano bang ibig sabihin ng two-digit number? Ang ibig sabihin yan, 10, 11, 12, 13, 14, hanggang 99. Yan yung two-digit number. I mean, numbers kasi marami na yan siya. So ngayon, ang ibig sabihin nito, i-add natin dapat yung total niya ay 9. Katulad nito, ang total dito ay 1. Ang total dito ay 2. Kasi i-add mo lang ba, ang total dyan ay 3. Ganon. So, hahanap tayo, this will be our solution number 1. Hahanap tayo ng mga numbers na ang total ay 9. Pero take note na dapat yung nasa first digit natin ay mas maliit pa kaysa second digit. Kasi kung i-reverse na natin later, dapat 45 more than the original number. Umpisahan natin sa 1. Anong i-add natin sa 1 para ang total ay 9? Obviously, that will be 8. Ang total dyan ay 9. Meron din tayong 2. Ang 2, parisan mo ng 7. Ang total dyan ay 9. Pwede ring 3. Parisan natin ng 6. That will give us 9. Ang 4, parisan natin ng 5. That will give us 9. Hindi na pwede ito kasi mas malaki na tong first digit. So, hindi na siya 45 more sa original number. Unahin natin itong 1 and 8. Si 1 and 8, kung i-reverse yan, that will be 81. I-minus natin yan para makuha natin yung difference. 81 minus 18, that is
63. So, eliminate na natin yan. Itong si 27. I-reverse natin si 27, that is 72. Kung kukunin natin ang difference dyan, that will give us 45. So, therefore, ang sagot dito ay 27. Ang reverse naman dyan ay 72. Ang original number ay 27. Kung babalikan natin yung mismong given problem dito, the sum of the digits of two-digit number is 9. So yung sagot nating 27, 2 plus 7, that is equal to 9. If the digits are reverse, so i-reverse daw natin. Di ba ang sagot natin ay 27? So ibaliktarin natin sa 27, magiging 72 na. Itong 72, so yan yung new number. The new number is 45 more than the original number. Yung original number natin ay 27. Ibig sabihin ng 45 more sa original number. Kung itong si 27 ay ada natin ng 45, this is equal to 72. So therefore, ang original number na 27 ay tama. Now let's do solution number 2. I-solve natin ito using algebraic way sa pag-solve nito. Again, gamitan pa rin natin sa variable na a and b. Si a yung first number natin. Si b naman yung second number natin. Two-digit number is 9. So we have a plus b equals 9. So ito yung equation 1 natin. Now take note, itong si a nasa tens siya. So dapat i-times natin ng 10 si a. Tapos si b, kopyahin lang kasi yan yung nasa ones. And this will give us 9. Ngayon, kung baliktarin naman ito, ang nasa tens ngayon ay itong b natin. So, nandun yung 10b. Tapos, plus yung a lang. That will be, ikopyahin natin ito. Wait. Kopyahin natin ito. Kasi yan yung 10a plus b. Ito yung mismong original number. Plus, kasi nga 45 more than the original number. So, itong original number plus 45, yan na yung mismong, if the digit are reversed daw, the new number, so ito yun, the new number is equal yan siya, 45 more plus 45. Sa original number, ito yung original number. I hope nakasunod kayo kasi yan yung pinaka-importante para mabuo ang equation na ito. Otherwise, pwede nyong i-replay ang videong ito. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Itong meron tayong mga variables dyan. So, i-keep lang natin si 45. Ito mismo ang i-transfer natin sa kabila. Since pang-add siya, kapag ma-transfer, pang-minus na siya. So, ito muna, kopyahin lang natin yan. Kopyahin natin, this is 10b plus a. Ngayon, ito, i-transfer natin sa kabila. So, pang-minus na siya. Minus 10a plus b. Tapos, kopyahin yung mismo equal sign at kopyahin lang si 45. Next, yung mga like terms. 10b minus b. That is 9b. Next. A, isang A minus 10A. Isang A minus 10A. So, may utang ka ng 9. Ibig sabihin yan ay minus 9A. Tapos, kopyahin lang si 45. I-combine natin itong equation 1. Sulat muna natin si equation 1. We have A plus B equals 9. Ito yung equation 1 natin. Equation, klaruhin lang natin.
1. Next, ito namang equation 2 natin. So, equals 5. Pero itong mga letters, mga variables natin, ilagay natin in such a way na ma-align sila. Kung A, A. Kung B, B. Ngayon si A, include mo yung minus sign. This is minus A. Si B, that will be plus B. Ma'am, bakit ganun, ma'am? Para sa mga nalilito, sa mga unlike signs, pareho na nito ha. Example, we have 2 minus 4. This is negative 2. Pareho lang yan sa negative. 4 plus 2, this will also give us negative 2. So, kaya, yung minus sign ay in-include natin. So, pwede na tayong mag-solve or pwede na natin yang i-combine. Ang pag-combine dyan, pwedeng add or subtract. Basta may isa dyan na ma-cancel out, may isang variable dyan na ma-cancel out. Since itong si A ay minus A man yan nasa baba, so pwede nating gamitan ng addition yung buong equation. So kung addition, A plus negative A, wala na yan siya. Ang matitira na lang ay itong B. B plus B, that will give us 2B. Tapos 9 plus 5, this is 14. Para ma-isolate si B, since si 2 pang multiply sa B, pang divide na ngayon siya sa 14. 14 divided by 2, that is 7. So, ang value ni B ay 7. Yung second number natin ay 7. So, therefore, kung 7 yung second number natin, ito ay 7, yung A, madali na lang hanapin. Pero, i-isolate na natin, dahan-dahanin lang natin. Para ma-isolate si A, since itong si 7 pang-add sa A, pang-minus naman siya sa kabila, or nag-minus na yun ng 7 to both sides para ma-cancel yan at ma-isolate na si A. Now, A equals 9 minus 7, and that is 2. So, ang value ni A ay 2. So, therefore, ang sagot dito ay 27. So, ito yung solution number 2, ang algebraic way sa pag-solve nito. Next problem, pareho lang to. And again, mag-provide ako ng dalawang solution. Basahin muna natin. The sum of the digits of two-digit number is 12. So, let A and B na naman tayo. A plus B equals 12. If the digits are reversed, the new number is 18 greater than the original number. So, therefore, ito, smaller yan siya. Kasi kung ma-reverse, mas greater daw yung new number. Ang question, what is the original number? So, ang gagawin naman natin dito, this will be our solution number 1. Mag-assign na naman tayo ng number. Since 18 greater than the original number, ibig sabihin, magkalapit lang siya. So, doon tayo magsimula sa, halimbawa, doon tayo sa 4, para malapit lang. So, anong i-add natin sa 4 para maging 12? That will be 8. Anong next? 5. Anong i-add natin dyan? 7. Kung gusto nyong pahirapan yung sarili nyo, pwede kayong mag-umpisa sa 1 para sa mga beginners. 1, ano yung ipares mo? 11. 2, ipares mo dyan ay 10 para maging 12 ba? 3, ipares mo dyan ay 9. 4, ipares mo dyan ay 8. Tapos 5, ipares mo dyan ay 7, and so on. 6, ipares mo ay 6. Hindi pwede. Kasi 6 and 6. This will give us 12. Kung ipares mo si 66, kung ibaliktad mo si 66, 66 pa rin yan siya. So, hindi yan pwede. At ngayon ko lang na-realize, hindi rin yan pwede.
Kasi 12 nga yan, pero 3-digit number na yan siya. Ito naman 12 nga yan siya, pero 3-digit number yan siya. So therefore, dito lang tayo sa tatlo mag-focus. Kung 39 ba yung 2-digit number, or kung 48, 2-digit number, or itong 57. Now, baliktarin natin. Unahin natin itong mismong 39. 39. Ang baliktad dyan ay 93. So, kunin natin ang difference. Ang difference dito ay 54. Ang hinahanap ay dapat 18, greater than. So, doon naman tayo sa 48. So, 48, ang baliktad dyan ay 84. Kunin natin ang difference. Ang difference dyan ay 36. Now, sa 57, ang baliktad dyan ay 75. Kung kukunin natin ang difference dyan, ang difference ay 18. So, therefore, ang tamang sagot dito ay itong 57. Dahan-dahanin natin. Si 57, 2-digit number na kung i-add mo siya, ang total dyan ay 12. Ngayon, kung baliktarin man yung 57 yan, that will give us 75. New number, ito yung new number, is equal 18 greater than, so 18 greater than the original number. Ang original number ay 57. Greater than means plus 18. Kung i-add mo yan, that will give us 75. So, ito yung solution number 1, na ang sagot ay 57. Now, doon naman tayo sa solution number 2, gamit yung algebraic way sa pag-solve nito. The sum of the digits of 2-digit number is 12. Let A and B ulit tayo. Yung variables na gagamitin natin, pwede namang X and Y. Depende kung anong gusto nyo. So, sa A and B na lang tayo. A plus B equals, ilan ba yan? 12. Now, itong A, yan yung nasa tens. Kaya kailangan natin i-multiply ng 10. 10A plus B equals 12. Next, anong meron dito? If the digits are reversed. So, yung i-multiply naman natin ng 10 ay yung mismong B. Kasi i-reverse na siya. Then, ang A, yan na yung nasa ones. The new number, so ito yung new number, is equal yan siya 18 greater than the original number. Anong original number? Itong 10A. 10A plus B. So, ito yung original number. Greater than, 18 greater than the original number. That means plus 18. Ulitin natin para lahat makasunod dito banda. The new number. Ito yung new number kasi nga ni-reverse natin yung original number na ito yung original number. Ito yung original number. Now, the new number, ito yan siya, is equal yan siya 18 greater than, that means plus 18. The original number, ito yung original number. So, ngayon pwede na natin yang i-combine para ma-solve na natin. First, i-keep lang natin si 18. Ito mismo ay i-transfer natin sa kabila. Since pang-add siya, pang-minus na siya sa kabila. So, i-rewrite lang natin. 10b plus a minus. Kasi tina-transfer na natin ito. 10a plus b equals 18. Yung mga like terms. 10b minus b, that is 9b. Next, a minus 10a, that is negative 9a.
kopyahin si 18. Again, ang buong equation ay pwede namang mas simplify by dividing 9. 9b divided by 9, and that is b. Negative 9a divided by 9, and that is negative a. 18 divided by 9, and that is 2. So, ito yung equation 2 natin. At i-combine natin yan sa ating equation 1. So, yung equation 1 natin equals 12. Tapos, dapat naka-align siya sa mga letters na ito. Kung napapansin nyo, yung equation 1 natin nasa baba na, yung equation 2 nasa taas. Pareho lang yan sa unang problem natin kahit saan pa dyan. Pareho lang yan siya. So ngayon, puro positive naman ng ito. So, wala tayong problema dyan. Pero i-align mo. Plus A, tapos dito yung B. So ngayon, i-combine na natin yan siya. Ang pag-combine, pwede kang mag-add sa buong equation. Pwede tayong mag-minus sa buong equation. Pero ang gagawin natin ngayon ay mag-plus lang tayo. Total, ito ay minus A at plus A ang nandyan. Pwede natin yung i-add. Negative A plus positive A, pwede makancel na yan siya. So, ang natitira mo na lang itong B. B plus B, this is 2B. Now, 2 plus 12, and this is 14. So, para makuha natin yung value ni B, since 2 pang multiply sa B, pang divide na siya ngayon sa 14, or nag-divide tayo ng 2 to both sides para ma-isolate na si B. Now, B equals 14 divided by 2, and that is 7. So, yung value ni B dito, yung value ni B ay 7. Kung 7 si B, A plus 7 equals 12 para makuha natin yung value ni A. Since si 7 ay pang-add, pang-minus na siya sa kabila na 12 minus 7, and that is 5. So, yung value naman ni A ay 5. Kaya ang sagot dito ay, what is the original number? 57. Thank you for watching, at always remember na never memorize the answer. Kasi minsan na itong lumabas pero ibang numbers lang ito. Minsan ang lumabas ito sa college entrance test. Hindi ko alam kung anong school yun. Minsan na rin itong lumabas sa mismong civil service exam. At hindi ko alam kung anong taon yon kasi mayroong nagsisend sa atin. Yung previous na video yata natin ito ay yun yata yung lumabas. So, I hope mayroon kayong natutunan sa mga videos natin. At sobrang thank you sa lahat ng mga mahilig mag-likes, sa lahat ng mahilig mag-iwan ng mga magagandang mensahe. Thank you and God bless.